Welcome to Marv's TV. Okay mga bro, configure na natin tong smart switch TLSG105E TP-Link. Ito is may bilan siya, mayroon siyang bandwidth management. Configure natin siya para sa mga client natin. So yung port 1, dito natin yung ISP natin. Port 2, 3, 4, and 5, dito yung client natin. Ito ay 5 volts, 0.6 ampere. So mayroon siyang adapter. Sa likod na may reset button. Yung connection natin, pag configure natin sa switch, dito sa port, nakakonect naman sa laptop natin. Punta tayo sa change adapter option, tapos properties, and turn it to IPv4 properties. I-align natin yung IP nya, 192.168.0.1 yung default nya, so ginawa natin 99. Okay, close na, close. Punta tayo sa web browser, i-type natin dito yung IP nya, default IP nya, 192.168.0.1. So ito na yung login page nya. Yung login admin admin yung default nya, tapos password admin din. Okay, nandito na tayo sa dashboard nya. System tayo, makikita natin yung model nya, IP, MAC address, subnet mask, saka firmware version. Itong firmware version nya, pwede nating i-upgrade kung may nakuha tayong latest version ng firmware. Ma-upgrade natin siya dito sa system tools, sa firmware upgrade. So dapat may naka-prepare ka na ditong or ma-download ka na latest firmware. Sa IP setting naman tayo, align natin sa system IP natin. Disable natin yung DHCP. So align natin, ilagay natin to sa 100.150. Apply.
Okay. Ito na yung bagong IP address niya, 100.150. So, kailangan natin i-change yung network internet settings niya. Punta tayo sa change adapter option, tapos internet to properties, IPv4 properties. So, yung 0 gawin natin tong 100. Okay. Close. So, i-enter lang natin or i-reload lang natin. So, back to login na tayo, admin, tapos password natin ay iniba na natin. So, balik na tayo sa dashboard. So, yung IP address niya is na bago na. 100.150 na siya. Sa user account naman, pwede mong baguhin dito or palitan yung user and password mo. Dito sa monitoring, makikita mo dito yung or mamonitor mo yung TXRX ng mga port mo, every port, download, upload, at saka yung status. Dito tayo sa cable test. Cable test naman, ma-identify mo dito yung cable fault, kung ilang distance ng kable, status ng connection. So ito yung result niya, 1 meter na distance, cable fault, kasi yung password natin 1 meter lang. Yun ang natitrace niya. Punta tayo dito sa bilan, 802.1Q bilan. So dito pwede mong i-configure yung mag-create ka ng bilan. Halimbawa, gagamitin mo sa voucher mo, mayroon kang controller, may ISP at saka may AP. Halimbawa, i-assign mo yung port 1 sa ISP mo na port. At saka port 2 naman is dito yung controller mo. So, i-tag mo yung controller mo. Tapos yung ISP mo, untag mo sa port 1. I-apply mo. Okay, kailangan mo pa palang i-enable. So, enable muna natin. Apply. Okay. So, inassign mo na bilan. Mag-assign ka ng bilan ID. Halimbawa, 2 or 22. Yung controller mo nasa port 2. Yung ISP mo nasa port 1. Yan tag mo. So, apply mo. So, makikita mo na dito, bilan ID mo 22, member port 1 and 2, tag port naka 2, support number 2, sa untag si 1.
At saka kung i-assign mo kung si 2 yung controller mo, assign mo si 3, 4, and 5 sa mga EAP mo or antenna mo. Nakatag si controller, untag naman si 4, 3, and 4. Ang ibig sabihin nito yung controller at saka yung mga ISP mo, sila yung mag-uusap. Ay, sorry. Lagyan natin ng VLAN ID. Lagyan natin ng 100. Modify. So, nandito na siya. Na-add mo na siya. Meron ka ng tatlong VLAN ID. Sa VLAN 22 mo nakatag. Sa VLAN ID 100 mo, member is 225. So di naman natin to gagamitin, i-delete ko na lang. Disable lang natin. Okay. Sa 802.1q BID setting. So dito naman ang ginawa mo kanina sa VLAN, si port 1 is 1. Ito na is ano na, ito ay default na to. So si port 2 mo, VLAN ID mo sa port 2 mo is 22. I-check mo. Apply. Okay. PBID mo, VLAN ID mo is 100. Dito naman si 3, 4, and 5. Apply. And then okay na yun. So delete lang natin kasi di naman natin to gagamitin. Ganun lang pag configure sa VLAN. So ito yung gagamitin natin, QoS, bandwidth control. Bandwidth control tayo. So makikita natin dito, itong 1 is unlimited. Kasi dito yung ISP natin. So 2, 3, 4, and 5, ito yung i-limit natin. I-limit natin sa example, naka kbps siya, so ilagay mo siya ng kung 10 mbps, so 10,000. Yung download niya kbps, 10,000 kbps yung download niya na. So 10 mbps na yan. So dito naman sa upload, ilagay din natin 10,000 kbps. So 10 mbps yan. Apply. So ngayon na limit na siya, may limit na siya. So
So yung port 1 ibalik natin. Ibalik natin sa unlimited kasi ay ISP to. So check lang natin. Tapos apply. So yung port 1 natin unlimited kasi ISP yan. Okay na yan. I-test natin, set up lang natin. So iti-testing natin yung 4, 2, 3, and 4. So iti-testing na natin yung kinonfigure natin sa laptop. Yung port 1 naman sa ISP. Test na natin. So logout na natin. Reboot muna natin yung switch. Tinanggal natin yung power and then ibalik. Okay, nag-reboot na siya. And then ibalik natin yung IPv4 niya. Punta tayo sa network, change adapter option, internet to properties, and then IPv4. Ilagay na natin siya sa obtain. Sa browser tayo ulit. I-speed test natin. Sa Google tayo, speed test Wi-Fi. Speed test Ookla. So go. So ayan, yung download niya 10 Mbps. Almost reach na yung limit niya. And then sa upload naman, yung limit natin ito is 10 Mbps din. So hindi niya na-reach yung limit. Medyo mabagal yung internet natin. Test natin galing sa ISP. So i-connect natin yung ISP natin direkta sa laptop. So nakadirect na yung laptop natin sa ISP. Speed test ulit natin. Go. Okay yung download niya. Download ng ISP natin nasa 90.691 yung download Mbps.
Yung upload naman is 94 Mbps.